ma'am, ito po ano na po ako ng wiring. So, ito na po yung na-request nyo, ma'am, na 5 feet. Yan. So, ito lang po talaga ang connection ng tubig. Kasi ang ano po yan, ang source po yan galing sa CR. So, nagtusok lang sila ng papunta dyan. So, yan po. Kaya tinastas na po. Kasi ito po yung sa ref. Excuse me po. Tapos ito po yung sa taas ng lababo. Kasi yan po ang connection dyan. So, ayan po, nakakonect po yan pataas. Then, ito na po yung sa floor drain sa taas at tubig ulan. Din ito po yung para sa lababo. So, mapansin nyo, ma'am, tres po yan lahat, mama. Baga, dos lang po yung sa pader. Kasi nga po, para maitago. Kasi pag nag-tres pa tayo, tapos tiktikin natin, ninipis na yung pader natin. So, kaya, dos lang yung pag ganun. Pero yung babagsakan niya po is tres. Then, dito po siya babagsak. Ito, ma'am, i-cover na namin to. Malalaman nyo naman to kasi po pagka may lababo tayo tapos yung floor drain sa taas pabuhusan ko, tatagos yun siya doon. Doon may pinagawa din po ako doon. So ito po, i-cover na po natin to na isama na natin sa flooring kasi mahirapan po tayo maglagay ng takip since nasa ilalim po yan siya ng kitchen counter. So yan po. Bali, pakita ko lang po sa inyo para po may reference kayo na ganyan po yan siya ginawa. So may sako po yan. Ayun po. Makita nyo. So, bukas po, bago po yan, huhugutin po namin yung sako na yan. Kasi nilagyan yan para yung halo. Hindi pag-penetrate pa loob. So, ayan po. Yan po yung latag niya. So, ito po ang video po namin. Ito sa inyo na sinisend. Pwede nyo po ito maging reference sa future kung paano nilatag. Para po mabalikan nyo kung just in case po na nagkaroon ng problem. So, yan po. Yan. Titingnan natin kasi po naka-full na yung tubig, na. Naka-full na po. Sige, tingnan natin yung mga So, ayan po. Yan. Walang problema. Kung ito may problema, basta plaster. Ang importante po dito. Yan. So, wala po kayong nakita, ma'am, na tulo, diba? Tuyo sa ilalim. Kasi kung meron po yan, may patak po yan dyan na basa. So, ayan po. Yan, wala. Then dito, since nag-elbow tayo, so wala din po. Ito talaga, may talaga siya kasi itim talaga yung sa niya, yung buhangin. Pero hindi po yan basa. So, yun po. Para po mga niya. Ayan. Tuyo. Dito din po. Ayan. Tuyo. Ayan. Siyempre, hindi may wasang may dugtungan. Since po ang haba nito is hindi sasapat hanggang ilalim kasi mula nga po siya doon sa laundry sa taas na connection. So hanggang dito lang yung haba niya. So kailangan dugtungan. Kaya may dugtungan. So yan po, nakati siya. Punta po yan doon. Yan po. Para lang po makita nyo, ma'am, na bago po namin siya flooringan, tambakan is goods po yung aming plumbing. So yan po. Yan. Para po, hipuin natin. Yan po, tuyo. So, yan po yung mga ganito po, bago po namin yung tambakan o di kaya flooringan. Ano po yan? Ilalagyan namin siya ng kalso para po hindi pwersado. Then, lalagyan ng semento para po hindi siya mapwersa pag buhos ng halo. Since ang halo po natin ay mabigat. Tapos, dito po, sa elbow pababa, so, ayan po, malinis, wala. So, sabi ko nga kanina, ma'am, kung meron yan tulo, kung meron po yung tagas, basta po itong ilalim. So, tuyong-tuyo po siya. Ang pala ginagamit natin dyan is nail tigs. Nail tigs na, pang waterline. Yan po. Yan. So, wala. Kasi pag meron po yan, ma'am, yan. Basa po yan. Yan. Magbabasa po yung na yan. So, goods na po tayo dito, ma'am. So, bukas ilalatag na po na, na po namin to layout para ma-flooringan. So, ang karugtong po noon, niyan, is ito po. Kahit naman po, sahiga na natin yun doon. Pwede pa natin, pwede nyo pa rin po yan makita ang pag-test po. Kasi, pag binuhusan po natin yung floor drain sa taas at saka yung lababo dito po siya tatapos. So, nakakunik kasi to. Nakakunik kasi yan. Ito po siya. Yan, pinutol ko lang kasi para po makita nyo pag nag-test. At saka yung amoy po nung
drainage, hindi pumasok. Kasi nga tinanggal na natin yung P-trap dun sa likod kasi po yung P-trap na yun po yung cause ng bara. Kasi nga po may P-trap. Pag may P-trap po, syempre po pag ganun, nagbabara yung sibo. So yan na po yung ano ko ngayon solution ko kasi marami na po yung problem na yung mga bara-bara. Yan. Kasi nga yung dati hindi pa namin tinatanggal yung P-trap. Since sa kanila naman minsan may gusto kasi nga pinapaliwanag din natin na yung amoy ng drainage is bumabackflow pa likod. So kung nasaan yung halimbawa lipat dito yung CR, so sa floor drain ng CR doon lumalabas yung amoy o di kaya tawag nito, hinihingal ako. Sa floor drain ng laundry doon lumalabas yung amoy. So ngayon, ang solusyon ko, pinaka-solusyon ko na lang talaga, inaalis ko yung P-trap. So kung makita nyo po, isang diretso na po siya. So kung mag-ibon man po dyan yung sibo, di kaya yung pinaghugasan, pagbaba po ng tubig galing sa paglalaba o di kaya pag-ulan, totally wash out po yun. So walang maiipon dyan. So kung may sibo man dyan na umano, tatagos pa rin siya. Kasi nga, hindi na siya dun sa sabit-sabit dun sa P-trap. Yung P-trap po kasi is mga elbow po yan na nakaganon para po magkaroon ng imbak na tubig doon. Kasi nga, yung imbak na tubig na yun po yung pampigil sa amoy na galing doon sa main drainage. Kaya dito po sa atin, inalis natin at pinutol doon para nga po hindi umano na yung amoy, para doon pa lang po sisingaw na yung amoy doon. Hindi na po papasok dito.